Presidente. Gisado ang inabot ni Madriaga kay Manong Ted Pailon. Ito po ay may kaugnayan sa Peking Chiki na ebidensya umano ni Madriaga laban kay Vice President Inday Sara Duterte at laban kay Pangulong Bongbong Marcos, na hanggang ngayon ay trending pa rin ho ito sa social media. At pati ang mainstream media, kagaya po ni Manong Ted Pailon, ay napansin na rin ho ito, anak ng kamote. Oh. At ayon kay Manong Ted Pailon, yung cheque ni Madriaga ay panahon na ho ni Bongbong Marcos. O paano ho ito? Linis na po dito si Tatay Digong, linis na rin si Vice President Inday Sara. So si Madriaga, legit na nagsisinungaling at gumagawa ng kwento at umuuyon lamang sa script ni Trillanes at ni Leila de Lima. Pag-usapan rin po natin itong, at ito ha, mukhang isusuka na po si Madriaga ng Kamara kasi ayon kay Chua, hindi na daw nila ito ipapatawag. Paano ipapatawag ninyo? Ibulilyaso na kayo. Sablay-sablay lahat yung statement ng Madriagang ito. At panigurado, sira na naman ang impeachment nila laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayong araw po, si BBM nagbuhat ng bigas. Ganun pa rin, same as usual. Gusto lang mang-asar sa kanyang mga kritiko. Pero ang lumalabas, nagmistulang budoy na naman tong hinayupak na ito, na binanatan ni Atty. Rowena Guanzon at sinabihang nakangiwi habang nagbuhat ng bigas at hay na hay. Kasi nga ang gusto nila, ang ipapalabas nila dyan ay para daw sasabihin ng tao na walang sakit. Hindi nga dyan nakukuha sa ganyan ang isang tao na pwede mong sabihin na walang sakit. Kailangan may medical records. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Aba, siyempre, Bisdak Historiador po, pangalawang YouTube channel po natin. Wala rin po tayo ngayon sa studio. Aba, kahit ganun pa man, ay kailangan po natin pag-uusapan ang mga issue sa lipunan. Unahan na po natin itong patungkol sa paggisa ni Manong Ted Pailon kay Madriaga. Narito po, ito ay patungkol sa chiki na checking anak ng kamote, piki. Narito. Hindi kayo Lol. Butang ay nakabalid na tanong na yun, Kasi nga, naglabas ka ng manager's check. Saan nanggagaling yung check-in na yan? Sa bangko. Aling bangko? Land Bank. Para mapatunayan natin, legit yung check-in na yan, na inisyo ng Sintong Poncio Pilato na yan, manager's check, ang makadetermine ay yung bangko. Para talagang legit na makikita natin kung ito ay sobrang garapala ng panluloko sa bayan dahil ang nakasalalay dito ay yung impormasyon ng publiko na dapat ay tama po ang masasagap natin. Kaso nga lang ang problema, ang lumalabas, ang mismong House of Representatives, ang naglalabas po ng fake news na mga balita, na impormasyon. Hindi po dapat ito itolerate ng taong bayan. Kailangan pong may managot dito. Ipatawag nyo para malaman po natin kung gaano po kayo kasinungaling. Natatakot magpatawag kasi nga piki po yung managers. Pero Ulol ka, wala palang connection yan sa impeachment labang kay Inday Sara. Bakit po ninyo pinayagan na magtestimonya sa dyan at maglabas ng kung ano-anong cheque? Gago, paninira lang talaga ang gusto ninyo dyan. Laban sa mga Duterte. Kasi nga magtataka ka ng pinag-usapan impeachment. Pero po, nadamay pati si former President Duterte na nanahimik doon sa dahig na pinadala ni Bangag. Intindi nga ho ng nila, script
Hindi ka panipaniwala. Sarswilang sarswila. So insofar as the Vice President is concerned, hindi ko pa po nakikita yung connect. Opo, di ba? Even itong aking binabanggit na check, Tingnan mo pati daw kay Inday Sara wala daw kunik. Bakit nyo pinalabas? Dapat kayo pagpaparusahan kayo. Ito malinaw, black propaganda, demolition job, yun lang ang purpose nila. Kasi walang kunik Di ba nga ang putang ina, no? Dalawang araw daw, 24 hours, mo. Ang 24 hours ay isang araw po yan. Ang dalawang araw ay 48 hours. Minong ginagago tayo dito. Ang 24 hours ay po pwedeng dalawang araw. Hindi po. Ang 24 hours ay isang araw lang po yan. Kahit balik-balik ta rin nyo po. Anong kinalaman dun sa delivery? Si Madriaga lang daw, yung delivery lang daw yung malaga. Yung delivery ninyo, tinabla na nga ho kayo ng may-ari ng isang bar, restaurant sa Numo, dyan sa Mother Ignacia Street, di ba? Quezon City. Wala na, sunog na kayo. Ito, lalong binaon po siya dito ni Manong Ted Pailon sa Chiki. Kasi ang sabi ni Manong Ted Pailon, nagbasa ka ba nagbasa ba kayo ng affidavit ni Madriaga? Yung Chiki na binabatuho ninyo kay former President Duterte ay panahon na ni Bangag. Lumabas nga, si Bangag yung nagbigay ng Chiki dyan, gobyernong Marcos. O, ito. Ulol ka. Bolilyaso na po kayo. Siguro, bistado na. Wala na po silang dito. Wala na po silang laban ho dito. Tayo po yung nagumpisa dito. Sinabi po natin na ito ay panahon ni Bongbong Marcos. Trending tayo dito sa YouTube. Trending din tayo sa Facebook. Yan po ang totoo. So lumalabas sarswila na naman ito. Talagang piki po yung anak ng kagwang na Chiki ni Madriaga. Yan ang maliwanag dyan. Walang katotohanan, puro lamang kasinungalingan. Dahil anak ng kamuti, saan ka ba nakakita na yung Chiki ni Madriaga, yung manager's check, ay putangin na, dalawang Chiki pareho po yung account number. Putya, kulang-kulang kung ano-anong pinanggagawa ng Madriaga na yan at ipinalabas naman din ng mga buhayang ito. Pero hito, mukhang bibitawan na po nila si Madriaga dahil napaso na hindi na po talaga kaya po isalba ang kredibilidad ni Madriaga. Nakasira na ho sila Nakasira na po sila kaya former President Duterte, kay Inday Sara Duterte, nakasira na. Kaya ang ginawa ho, ang gagawin ni, bakit si Bongbong Marcos inilabas? Burn out tayo. Ito. Ang sabi ni Madriaga, hindi na umano niya ipapatawag sa sabi ni Madriaga. Ang sabi ni Chua, hindi na daw niya ipapatawag itong si Madriaga. Kasi nga, putang na, bistado na kayo. Sabi, nilinaw ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi na muling ipapatawag ng House Committee on Justice ang umiiyak na testigong si Ramil Madriaga na sa pagpapatuloy ng impeachment proceeding labang kay Vice President Inday Sara. Hindi na po ninyo ipapatawag. Bakit? Putang ina, dali na kayo. Sira na yung kredibilidad, sira na po yung script ninyo. Wala na, hindi na makakabawi kayo, nahusgahan kayo ng taong bayan. Kaya ito, tingnan mo, nagyabang pang buwang, kahit wala daw si Madriaga, ay yung impeachment complaint labang kay Inday Sara ay tatayo pa rin daw sa Senado. Sige nga, hinggan natin. Na ang laban, paano po yan tatayo? Sinungaling na nga nagkalit-silitsi na yung impeachment ninyo. So ngayon, yung ginawa nun yung mini trial, tapos na po yan. Alangan naman si Madriaga, hindi po papuntahin dyan sa Senado. Yan nga po yung ginamit ninyo na testimonya ni Madriaga, kaya nagdesisyon kayo na may sufficient in ground, sufficient in form and substance, ang naturang impeachment na akusasyon labang kay Inday Sara. Tapos kung hindi po ninyo, si Madriaga, papadala doon sa Senado dahil bulilyaso ng mga testimonya, wala na. Ora mismo basura na agad.
yung impeachment labang kay Inday Sara. Mukhang ilalaglag na nila si Madriaga. Kasi nga, wala namang kwentang mga testimonya, ang daming butas yung script. So anong gagawin po ng Kamara ngayon? Ipapalabas nila na sinungaling si Madriaga, ipapalabas nila na hindi totoo si Madriaga, yung kanilang mga statement hindi makatotohanan. Pero ang sabi din naman daw, yung sinabi ng kuwa na misuse ng funds, ay po tsaka na, madali lang naman yan i-resolve. Hindi po impeachable yan, yung misuse of funds. Kung hindi po ma-comply ni Vice President Inday Sara ang kanyang mga dokumento para maisumiti sa COA tungkol sa audit findings ng COA, sasabihin lang naman ng COA, ibalik nyo po yung pera na yan. Pero, pwede pa rin mag-appeal. Tuloy, yabang triyag, Chua nabutan na ho ako ng gabi dito sa labas. Brown out pa. Wala na po para sa akin. Tunaw na po yan. Yung impeachment pa nung Ted, yung unang impeachment, hindi po yung tatayo. Kaya nga binasura po ng impeachment court yan, impeachment court ng Korte Suprema na unconstitutional dahil hindi po dumaan sa tamang proseso itong mga buhaya. Ngayon, inulit muli nila. Pero ito, kongresista nagsalita, ang sabi, yung impeachment labang kay Inday Sara ay nagsayang lang yan ng panahon, oras, pera. Dahil hindi po yan tatayo sa Senado. Pakinggan natin ang kaibigan natin. Sinsya na, gabi na eh. Congressman Libiste, ano pong ang mga reaksyon nyo sa impeachment na ito against VP Sara? Actually, ang masashare ko sa inyo, secret lang, is yung impeachment na yan, aksaya lang ng panahon kasi walang pag-asa sa Senado. Correct. Correct. 16 Tama. votes ang kailangan, mga kababayan. Ayon sa konstitusyon, sa pagtanggal ng impeachable officer, 16 senators. Sa ngayon, 15 lang sila at sinabi sa akin ni Senator J.B. Ejercito na hindi siya sangayon dyan sa impeachment. So, 14 na lang ang number nila. 14 is number 14. So, kahit pa hindi pumasok si Bato, kahit na hindi pumasok si Senator Robin, kahit whatever happens to the opposition senators that they don't vote, the majority to convict the Vice President, they need 16 votes, which they do not have. So why are they doing this in the House of Representatives? Wala sila kasing ibang option ngayon. Kasi kailangan nilang protektahin ang kanilang future kasi pag ang kalaban nila ang Nanalo. uupo Lakas. sa 2028, Patay. in your own words, ma'am, maraming mananagot. Yan ako. Kahit gusto ko si VP Sara dahil may mananagot sa inyo, ha? Pero ito naman, uulitin ko. Kayo mga congressman dyan, mamili kayo. 2 taon pa ni BBM o 6 na taon ni VP Sara, who is obviously the woman to be. Dali yung mga buhaya dito. Tama naman si Atty. Rowena Guanzon, mamili kayo. Yung 2 taon o 6 na taon. Pakinggan natin si Atty. Ani Harry Roque tungkol po dito kay Madriaga na sabi niya ito ay talagang Ang sinungaling. fiscal po, lalo na dito sa impeachment, dapat pa rin po bang nakahawak siya sa timbangan at nakapiring bilang isang fiscal attorney? Dapat po, kasi Siya na, Branout, unang-una, ha? ito po isang constitutional process. Ito po ay sagradong katungkulan ng mga mambabatas, no? Na hindi sila dapat nagsisimula ng impeachment complaint na walang merito at mas importante, hindi na nila dapat ginagamit ang impeachment bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. Pero malinaw po na sa ngayon, walang kaebidensya, nagsusupina pa sila, humihingi pa sila sa AMLAC. Ibig sabihin po, talagang walang basihan itong mga impeachment complaint na ito at ang pagpapatuloy po ng kanilang pagdinig ay para lamang masira ang ating Vice President. Opo, kasi ang ikinabahala din po kasi ng ilan sa mga supporter ni Vice President Sara Duterte, pinayagan lang na makapagsalita, hindi dinidebank, no? After noon, mismo yung sa outside na ng mismong hearing, doon na lalo na yung halimbawa doon po sa painting na sinabi ni Madriaga na
galing ito sa kanyang scholar na taga Laguna, yun pala mula pala sa angkan ng mga mayayaman ng mga Gaisano, yung tanyag pala na pintor yun at ibinigay yun during sa pagka-mayor niya, at ikinumpara nga yung painting na sinasabi yung larawan masyadong malayo doon sa actual na painting. Tapos yung simpleng pagdadala ng bond paper na may pangalan ni Madriaga, lumalabas na napakarami palang ganun ang style sa greetings ni Vice President Sara Duterte. Yet, wala tayong nakikitang pumapalag, lalo na doon sa mga nagsasalita, doon sa involved sa hearing. Pero against kay VP Sara, ang daming nagsasalita, attorney. Well, malinaw sa akin na kaya hindi nila sinubject to kahit anong questioning si Madriaga. Kasi nga, lalabas na nagsisinungaling siya. Kaya ang gusto nila, statement of falsities at wala nang tanong, dahil kapag meron pang tanong, lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi lang po si Inday Sara at Duterte sinisiraan itong Madriaga, pati po ako. No? Pero sa akin po, at least ako nakapagsasalita na paano naman na masasabi na personal vendetta pagsampa ng kaso ko, merong mga biktima nagsabing nangidnap siya talaga. No? At isa pang masakit, marami rin siyang kasinungalingan na sinabi na tungkol kay Tatay Digong na alam nating hindi na mapapasinungalingan ni Tatay Digong dahil siya ay nakakulong. No? So hayaan mong pasinungalingan ko ngayon sa ngalan ni Tatay Digong. Una-una, di po siya kilala ni Tatay Digong. Dahil hindi siya kakilala ni Tatay Digong, di po siya pagkakatiwalaan sa kahit anong pag-uutos, lalong-lalo na yung mga sensitibo ng mga pag-uutos. Pangatlo po, di po tumatanggap ng pera si Tatay Digong para panuhol, at pang-apat po, hindi po ever na nagbigay ng pera si Tatay Digong dyan para bumili ng Ducati. Dahil wala naman pong Ducati na 25 million siguro. At syempre po, pagdating doon sa mga sinasabi niya na nagpaplano raw si Tatay Digong para mapadalsik itong si Marcos Jr., kung gusto pong gawin ni Tatay Digong yan, matagal nang natanggal si Marcos Jr. Kaya lang po, ayaw ni Tatay Digong yan dahil bilang isang abogado, gusto niya lahat ng proseso sang-ayon sa saligang batas. To be fair to Tatay Digong, sinasabi ko po ngayon, lahat ng sinasabi niya tungkol kay Tatay Digong, puro kasinungalingan at hindi ka panipaniwala. Tama ka dyan, Attorney Harry Roque. Dahil po yung chiki na sinasabi ni Madriaga ay panahon ni Bangag. Dahil dyan, nagbuhat ng bigas. Ang animal nagbuhat ng bigas katabi si Isko. Natawa na lang si Isko dito, anak ng kamuti ka. Para sabihin daw, hindi maluba ang karamdaman at maayos. Kahit anong pagbubuhat mo dyan, bungit, 5 kilong bigas nga lang, anak ng kamuti ka. 5 kilong bigas ba yan? Na 10 kilong bigas. Pinagbayabang. Yung medical records pa rin, no? Doktor pa rin po ang magsasabi kung ikaw ba ay maayos. Kaya sabi naman ni Atty. Rowena Guanzon dyan, nagbuhat ng bigas na nakangiwi, hay na hay. Hay na hay si Bongbong Marcos. Nagbuhat ng bigas. Galing po yan kay Atty. Rowena Guanzon. Brand out po dito mga kabisdak. Medyo hindi tayo makapagpahaba ng video. Pero anyway, maliwanag po dito na ginisa ni Manong Ted Filon itong si Chua patungkol po sa chiki. Nahin kay Manong Ted Filon, nag-aral ba kayo? Binasa ba ho ninyo yung script ni Madriaga o hindi, dahil hindi po ninyo nakita yung pitsa ay 2023 Abril. Panahon na po yan ni Bongbong Marcos. Dali po kayo dyan. So yung chiki na yan, lumalabas nga, galing sa Marcos admin at nagmistulang chiki man itong si Madriaga ni Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Medyo brown out po dito. Nasa Mindanao po tayo. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Laban lang para sa bayan. Naman, Pilipinas, Duterte pa rin. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.